Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po, Dabawinyo sa Davao Region, may hapon sa inyong tanan at sa Tibuok, Mindanao Region, may hapon. Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo sa sulok ng mundo, may galab shoutout. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, kahapon, August 2, ay may concert si Daniel Padilla at si Pokwang sa Leyte at dahil nagkaroon ng namigay ng ayuda si Martin Romualdez at ito yung masaklap. Kasama po ang mga bida-bida na mga congressman na hindi natin alam kung ano yung trabaho nila doon. Si Tintay Uno, ka mga sakop ni Martin Romualdez na mga buwayang putang ina na mga kongresista ang kasama. At ito yung nakakatawa, no? Na ano sila, no? Na natakot sa isang bomb joke doon sa airport. So, ayon dito sa post ni Miss Crisette Loritacho, si Tintay Ono, congressman forced to deplane in Leyte after a bomb joke. Sa balita ito ng Isiminay, no? Mga pasahero ng PAL or Philippine Airlines Express kasama ang si Tintay Ono na kongresista pinababa sa Tacloban Airport matapos na mabulabog ng bump joke. So, natakot din pala ang mga putang inang mga kongresistang kawatan mamatay dahil hindi pa siguro sagad ang kanilang mga sagad sa kanilang lalamunan, sa kanilang mga bulsa, sa kanilang mga tiyan, ang kanilang nanakawing pira sa kaban ng bayan. Sabi pa dito, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na naudlot ang paglipad ng isang eroplano ng PAL Express sa Tacloban Airport matapos magbiro ng patungkol sa bomba ang isang nakatatandang pasaherong babae. Good job! Ano, hindi maganda. Pero siguro nakita ni Lola kasi mahigit 81 na ata yung edad ni Lola. Nakita siguro niyo mga congressman to, mga kongresista to. Mga kawatan to sa tax namin, taong bayan. So magbiro nga ako. Sabihin ko may bomba. Tingnan ko kung matakot. Natakot nga ang mga kawatang putang ina ng mga kongresista. Sana natuloy yung bumbano at nasabugan sila magkandala-lasog-lasog at maubos na para mabawasan man lang yung mga kawatan na mga politiko sa Pilipinas. So sabi pa dito, bunga ito, pinababa ang mga pasahero ng naturang eroplano at agad na inilipat sa VIP lounge ang mga naapektuhang mambabatas. Wow! Sana all may pa VIP kayo. Pero pag galing sa ibang bansa, tapos pauwi ng Pilipinas na delayed ang flights, hinahayaan nyo kami na umupo dyan sa hallway ng airport. Pero yung ibang mga airlines, kagaya ng, kahit yung Pakistan, nakasakay ako niyan dahil yung agency ko, barat magbili ng ticket, kinukurakot yung pera. Kahit pa paano, nung nagkaroon ako ng stopover ng parang 3 araw yata yung flight ko mula Saudi, mula Pilipinas pa Dammam dati. Diyos ko po, 3 araw. Buweset. Pero binigyan kami nung nag-stopover kami kasi nagkaroon ng problema yung airlines sa Islamabad sa Pakistan. Binook kayo sa hotel doon, maganda, pagkain, etc. Hotel. Maganda ang hotel. Pero pag sa Pilipinas, pag ordinaryo kang taong pasahero ng eroplano, tingnan mo yung kamakailan iyon na nagkaroon ng mga ng aberya yung NAIA.
dahil nag-ayos ng mga kuryente doon, etc., nakasalampak yung mga pasahero sa hallway, kahit saan na lang humiga na sa sahig yung iba. Walang binubok na kahit man lang dyan sa mga mumurahing hotel or Sogo or kung ano dyan, para lang pahingahan ng mga pasahero, yung mga airlines, wala. Ganun kaburaot. Tapos ngayon, pag mga kongresista, VIP ang mga dipota. Dahil sila ay mga mambabatas. Hoy, Philippine Airlines, hindi sila mambabatas. Mambobotas sila sa kaban ng bayan. Sabi dito, agad ding nagsagawa ng paneling at inspeksyon sa eroplano ang mga otoridad sa naturang paliparan. So, good job, Lola. Na nakita mo sila. Ito yung picture ni Lola o dinala sa presinto. Dinala sa presinto si Lola. Ang nag-bomb joke, pero hindi lang nakita. Nakatalikod lang si Lola. O, ayan si Lola. Ang nag-bomb joke. Ayan, good luck. Good job, good job. Good job, La. Ayun, nakita kasi ng isang Lola na senior citizen na hindi talaga. O, tingnan mo, ano bang post ito? Andoon ang dami ng mga private jet at parang isa itong private na to na aeroplano na matatandaan ninyo yung si Martin Romualdez, ay si Bongbong Marcos pumunta ng Brunei, tapos nag-post yung Brunei Philippine Embassy doon ng picture na si Martin Romualdez ay lumapag doon galing sa Amerika. So ito yung parang yung airlines na to, yung private jet na to, kamukha niya. So, baka private jet to ni Martin Romualdez, bumili siguro siya ng sarili niyang eroplano, private jet, hindi natin alam, sa pira ng taong bayan. Dahil dyan sa mga akap-akap tupad niya, no? Baka pira natin to. Ayan, no? Naglipa na ang mga private jet, o yan, no? Post ni Cresset. Ang dami, nakahilira yan, puro yan mga private jet, sakay niyan, puro mga kawatan na mga kongresista. Maliwanag. So sabi pa dito ni Cresset, ayuda, bawat pobreng litinyo, 10K. Ginastos para sa mga private planes, rental at gasolin ng lahat ng mga more than 200 government. Agoy, ginoo ko. Hindi lang pala 71, more than 200 pala. Kasi, siyempre may mga security, may mga bodyguard pa ang mga putang inang to. Bodyguard na. Magkaroon pa sila ng bodyguard, mga kawatan naman ang mga putragis. Line mo, 200 government officials na nandun kasi may mga governors pa, mga vice governors. Anong ginagawa nila sa Leyte? Hindi naman sila presidente. Hindi din naman sila, iba naman ang lugar nila at hindi sila ibubuto ng mga litinyo. Ganun ginawa nila doon. Paipal. Para sabihing mga mababait sila. Hoy, kayo taga-Leyte, huwag kayong magpauto dyan dahil pira din ninyo yon yung pinamigay sa inyo, kunin nyo dahil tax ninyo yon. Ginagago lang kayo ng mga putang inang kawatan ng mga kongresistang yan. Huwag na ninyo iboto. So sabi dito makikita yan ha, Tacloban, salita nila to sa Leyte. Tacloban DZR Airport, ang kadam-an nga nakahilirang private planes nga ginsakyanhan mga VIP nga matambong hanbagong Pilipinas Servicio Fare. So makikita daw dito yung mga itong pinakita ng Tacloban DZER Airport ang kadaming mga nakahilirang private planes
na sinakyan ng mga VIP, mga VIP putang ina, nadadalo sa servisyo fair. So, ano ko na lang to, no? Kasi medyo nakakaintindi ako konti. So, sabi pa dito, basahin mo natin, mababa, ruan nga sobra or manapag-alaman na sobra sa 200 na mga congressmen at iba pang mga matataas na opisyal ng gobyerno ang pumunta doon para dumalo sa mga aktibidad. So, ito yung translation ng salita nila. Wow, 200. So, ilang milyon ang ginastos na naman dito ni Martin Romualdez sa pira ng taong bayan para magpasikat sa kanyang lugar. Pamigay ng 10K ayuda. Ano pa itong pinost doon ni Zaldico na isa sa mga kawatang kongresista ni Martin Romualdez. Kasabot yan kasi yung mihim mo dyan, right hand yan ni Martin Romualdez, si Zaldico. Maliban sa asawa ni Romualdez na si Yida ng Tingog Party List, treasurer ng tawag dito, Congress. Siya yung may hawak na nagko-control si Yida Romualdez sa pira ng taong bayan. Kaya tingnan ninyo, sa lahat ng mga party list, Tingog Party List ni Yida Romualdez ang may pinakamalaki na pira. So yun, anong ginawa na doon? Daniel Padilla. Kawawa si Daniel Padilla, no? After, dati napakasikat niya nung nakakapit siya kay Catherine Bernardo. Nung naghiwalay sila, gumuho na ang karir. So, yung nagpa-concert doon, ang papel ni Daniel Padilla ngayon, no, binibit-bit na lang siya ng mga kongresista ni Martin Romualdez kasi nanay ng si Carla nasa Tingog Party List din. So siya yung taga-syagit ba kung sa Bisaya pa, taga-sigaw, taga-kanta, taga-aliw ng mga kawawang mga pobreng niloloko ni Martin Romualdez. Magkano yung talent ni Daniel Padilla dito? Mga concert na malaki to dahil siyempre kahit pa paano sikat pa rin siya. O ito, nakakatawa si Pukwang na taga doon din, taga Leyte. Matatandaan ninyo mga lalabs, mga bayots, na si Pukwang dati ay siyempre Lini ang kanyang sinuportahan at binaboy din ni Pukwang dati si Marcos. Matatandaan ninyo na may mga kamag-anak noon, yung post ni Pukwang noon, may kamag-anak siya na mga nangutang daw sa kanya, siningil niya through social media. Hoy, mga kamag-anak noon niya sa Leyte, magbayad kayo ng mga utang ninyo sa akin dahil yung mga taga doon, binoto si Bongbong Marcos pagka-presidente at hindi si Lini. Siningil. Mga wala daw utang na loob, mga walang hiya daw. Pinagmumura ni Pukwang yun eh. Huwag niyong kalimutan yun. Mga kababayan niya sa Leyte, siningil niya through social media. Tapos ngayon, siyempre kung ano mga banat-banat niya against Marcos dati, Bongbong Marcos, during election campaign, ngayon, andito na kasali na si Pukwang, nabayaran din, mag-concert, kapal ng mukha. Bukod pa sa hanggang ngayon, hindi pa siya makamove on sa paghiwalay. Hiniwalayan siya siguro nung kanyang afam na na jowa. Hindi siguro natiis yung ugali niya. Iniwan siya at naghanap ng iba. Sakla. Kahit ano pa palang pasiksi mo, pagganda mo, halos hindi ka na kumakain. Butot, balat ka na lang, paskrab ka, pabilo, paano dyan ni, ikaw na nga halos nagpalamon, ng inding iniwan ka pa. So ngayon, hindi siya makamove on doon sa asawa niyang afam hanggang ngayon, marami pa rin siyang mga post doon, against doon sa kanyang jowa na Amerikano. So, siguro malaki yung karga noon, kaya hindi makalimutan ni Pukwang.
Baso ka siguro ang kargada doon, no? Kaya hinapanap ni Pokwang. So, ito yung mga listahan ng mga, maliwanag lang, no? Mga nagko-concert kagabi dyan sa Leyte, no? Friday. So, ito, yung Bagong Pilipinas, pagkakaisa concert, Agosto 2024, doon sa RTR Plaza, Tacloban City, Daniel Padilla, Pokwang, Jane De Leon, Sponge Cola, Plethora Disband, Antonio Bathan, and Righteous One, ILT Band. So, ito yun sila. So, Pokwang, o ano ka ngayon, binira-bira mo ha, mga kamag-anak mo, dahil Marcos, o ano ka ngayon, bayaran ka rin ng Marcos, Romualdez na yan. Talaga naman. Nakakasuka, nakakadiri ang mga ganitong klaseng tao.